Ang malakas na pag-iyak at mabilis na mga yabag sa marmol na sahig ang gumising sa natutulog na katahimikan ng mansyon ng mga De La Vega sa Alabang. Mula sa kusina, natigilan sa pagtadtad ng bawang si Ligaya Lita Reyes. Ito na naman naisip niya habang pinakikinggan ang pamilyar na tunog ng isa na namang pagkabigo. Hindi ko na kaya suko na ako humahagulgol na sigaw ng isang babae, kasunod ang malakas na kalabog ng pinto. Si Yaya Linda o dating Yaya Linda ang ika-15 yaya sa loob lamang ng 2 taon. At tulad ng 14 na nauna sa kanya, hindi siya tumagal ng 1 buwan. Dahan-dahang sumilip si Lita mula sa pinto ng kusina. Ang malawak at eleganteng sala na karaniwang larawan ng karangyaan at kaayusan ay mistulang dinaanan ng isang buhawi. Ang mga mamahaling throw pillow na gawa sa seda ay may mga punit at nagkalat ang mga laman nitong puting balahibo na parang niebe. Mga laruang kotse building blocks at mga piraso ng puzzle ay nakasabog sa sahig. At sa dating walang bahid na puting pader, may mga marka na ng itim at pulang krayola mga galit na guhit na sumisira sa perpektong pintura. Sa gitna ng lahat ng ito ay ang 3 dahilan ng kaguluhan, ang kambal na sina Leo Paulo at Sofia de la Vega. Sa edad na 4 sila ang mga munting hari at reyna ng mansyon mga pinunong, walang sino mang makasunod. Wala na siya. Tayo na ang nanalo sigaw ni Paulo. Sinisipa ang isang laruang truck na tumama sa paanan ng isang antigong plorera. Si Paulo ang pinakamaligalig sa 3, ang kanyang enerhiya ay laging nakatuon sa paggawa ng gulo. Dapat lang sa kanya, ayaw ko sa amoy niya, segunda naman ni Sofia ang kaisa-isang babae at ang hindi maikakailang leader ng grupo. Ang kanyang mga mata, na minanan niya mula sa kanyang yumaong ina, ay nag-aapoy sa galit na hindi nababagay sa kanyang anghel na mukha. Tanging si Leo ang bunso, sa 3 ang hindi sumasali sa pagdiriwang. Nakaupo siya sa isang sulok mahigpit na yakap, ang isang luma at gasgas na stuffed lion ang paboritong laruan na bigay sa kanya ng kanyang mommy. Hindi siya nagsasalita, hindi siya kumikilos. Tanging ang marang pag-uga ng kanyang katawan at ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi ang nagpapakita ng sakit na kanyang nararamdaman. Bumalik si Lita sa kanyang chopping board, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi na gumagalaw. Sa loob ng 5 taon niya, bilang kusinera sa bahay na yon, nasaksihan niya ang dahan-dahang pagguho ng pamilyang ito. Nakita niya ang pagmamahalan ni na Senyor Miguel at Senyora Isabela, ang kanilang kagalakan, nang dumating ang triplets at ang nakakabinging katahimikan at walang katapusang kalungkutan nang si Senyora Isabela ay pumanaw sa isang malagihigim na aksidente sa sasakyan. Mula noon, ang tawa ay napalitan ng sigaw, ang kaayusan ay naging gulo, at si Senyor Miguel, ang dating masayahing ama, ay naging isang anino ng kanyang sarili, isang taong inilibing ang sarili sa trabaho para takasan ang tahanang puno ng mga alaala. Isang ugong ng mamahaling sasakyan ang pumutol sa pag-iisip ni Lita. Dumating na si Senyor Miguel. Ang makisig at matangkad na si Miguel de la Vega ay pumasok sa pinto bihis sa isang perpektong plansadong business suit. Ngunit ang kanyang damit ay kabaligtaran ng kanyang itsura. Gusot ang kanyang noo at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagod na hindi kayang itago ng anumang halaga ng kape. Ang una niyang nakita ay ang nagkalat na sala. Ang pangalawa ay ang kanyang 3 anak. Hindi siya nagulat. Tila isang eksena na paulit-ulit niyang pinapanood. Paulo, Sofia, Leo. Ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad, ngunit kulang sa lakas. Ano na naman ito? Nasaan si Yaya Linda? Pinaalis na namin siya, Daddy. Buong pagmamalaking sagot ni Sofia na nakapamewang pa. Ayaw namin sa kanya. Gusto namin si Mami ang pangalan ng kanyang asawa ay parang isang suntok sa sikmura ni Miguel. 2 taon na ang nakalipas,
Ngunit ang sakit ay sariwa pa rin. Napabuntong hininga siya, isang tunog na puno ng pagkatalo. Sofia, ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, wala na si Mommy. Hindi na siya babalik, sabi niya. Sinubukang maging mahinahon, ngunit may pait sa kanyang boses. Kasalanan mo to, biglang sigaw ni Sofia, ang kanyang maliit na boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Dinampot niya ang isang bagay mula sa mesang nasa kanyang tabi, isang pilak na picture frame. Larawan yon ni Isabela, nakangiti ng napakatamis. Kuha ilang linggo bago siya namatay. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Sofia, wag! Ngunit huli na ang lahat. Sa isang mabilis na kilos, ibinato ni Sofia ang picture frame sa sahig na marmol. Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabog sa hangin, mas matalas at mas masakit kaysa sa mga sigaw ng mga bata. Biglang tumahimik ang lahat. Si Paulo ay napatigil sa pagsipa ng laruan. Maging si Leo ay napaangat ng tingin. Mula sa kanyang sulok, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tumingin si Miguel sa wasak na larawan ng kanyang asawa. Ang kanyang magandang mukha ay nabasag sa libu-libong piraso. At sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang lakas sa kanyang katawan. Hindi niya pinagalitan ng mga anak. Hindi siya sumigaw. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinakamalapit na armchair at naupo, o mas tamang sabihing bumagsak. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng mga bata ang kanilang ama na hindi bilang isang tore ng lakas, kundi bilang isang taong wasak. Mula sa kanyang kinatatayuan sa pinto ng kusina, nasaksihan ni Lita ang lahat. Ang kanyang puso ay nadurog para sa mga bata, ngunit lalo na para sa lalaking ngayon ay tahimik na nanginginig sa gitna ng sala. Ang mansyon ay puno ng mga mamahaling bagay, ngunit sa sandaling iyon, wala nang mas malinaw pa sa kahirapan na bumabalot dito ang kahirapan sa pagmamahal, pag-unawa at pag-asa. Sa gitna ng karangyaan ng mansyon, may 3 batang puso at isang amang nawawasak. At tanging siya lamang ang kanilang kusinera ang nakasaksi sa tahimik nilang pagguho. At sa kanyang puso, isang damdamin ang nagsimulang tumubo, isang pagnanais na gawin ang isang bagay, anumang bagay, para ayusin ang pamilyang ito bago pa ito tuluyang mawasak. Ang katahimikang idinulot ng nabasag na salamin ay mas mabigat kaysa sa naunang ingay. Ang pira-pirasong larawan ni Isabela sa sahig ay tila isang salamin ng kanilang pamilya, isang magandang alaala, na ngayon ay basag at nagkahiwa-hiwalay. Si Miguel na nakasubsob pa rin ang mukha sa kanyang mga palad ay hindi gumagalaw. Ang kanyang malapad na balikat ay bahagyang nanginginig. Para kay Sofia, ang katahimikan ng kanyang ama ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Ang gusto niya ay isang reaksyon, isang galit, isang parusa, kahit ano, na magpapatunay na may pakialam pa ito. Dahil hindi nakuha ang inaasahan, mas lalong umigting ang galit sa kanyang munting puso. Lumapit siya sa kanyang ama at buong lakas na hinampas ang binti nito. Kasalanan mo. Ikaw ang may kasalanan. Kung bakit wala na si Mommy, sigaw niya, ang bawat salita ay puno ng akusasyon na matagal nang kinikimkim. Ang mga salitang yon, mas matalim pa sa nabasag na salamin, ay tumagos sa puso ni Miguel. Napaangat ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay pula at puno ng sakit na hindi mailarawan. Nang makita ang reaksyon ng ama, sumali na rin si Paulo. Dinampot niya ang isang unan at ibinato ito sa isang lampara. Ayaw namin sa'yo. Gusto namin si Mommy. Ang eksena ay muling naging isang magulong konsyerto ng hinagpis at galit. Ang sigaw ni Sofia, ang pagwawala ni Paulo, at ang mas lalong lumakas na pag-iyak ni Leo mula sa sulok ay lumikha ng isang ingay na tila kayang magpaguho sa buong mansyon. Mula sa pinto ng kusina, hindi na natiis ni Lita. Hindi ito ang kanyang lugar. Siya ay kusinera lamang, isang anino
sa tahanang iyon. Ngunit ang mga batang ito, ang kanilang mga iyak, ay tumatagos sa kanyang puso. Ginigising ang isang pamilyar na sakit mula sa kanyang sariling nakaraan. Ang makita silang nasasaktan ng ganito at ang kanilang amang tila nalulunod sa sariling kalungkutan ay sapat na para kalimutan niya ang kanyang lugar. Walang paalam, dahan-dahan siyang pumasok sa sala. Bawat hakbang niya ay maingat na para bang pumapasok sa isang hawla ng mga nasugatang hayop. Hindi niya pinansin si Miguel. Ang kanyang buong atensyon ay nasa 3 bata. Huminto siya sa gitna ng sala, sa gitna ng nagkalat na mga laruan at basag na salamin, at sa isang boses na simple hindi perpekto, hindi tulad ng isang profesional na mga awit. Ngunit puno ng init at tunay na damdamin, nagsimula siyang kumanta. Sa ugoy ng duyan, isang luma at pamilyar na oyayi, isang awit na kinakanta ng mga ina sa kanilang mga anak sa buong kapuluan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Ang boses ni Lita ay mahinahon, isang agos ng payapang tubig sa nag-aapoy na silid. Agad na natigilan ang mga bata. Napatigil si Paulo sa paghahagis ng mga laruan ng kanyang kamay ay nanigas sa ere. Si Sofia na akmang sisigaw muli ay napabuka na lamang ang bibig, walang tunog na lumalabas. Maging si Leo ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulong basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nagpatuloy si Lita, dahan-dahang lumuhod sa sahig para maging kapantay nila. Ang kanyang mga mata ay malambot puno ng pag-unawa na hindi pa nila nakikita sa sinumang yaya na dumaan sa kanilang buhay. Nais kong maulit ang awit ni Inang Mahal. Sa huling linya ng kanta, isang luha ang pumatak. Mula sa mata ni Lita, isang luhang hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga batang ulila sa pagmamahal ng isang ina. Sino, katanong ni Paulo, ang kanyang boses ay garalgal dahil sa pag-iyak. Ako si Tita Lita, mahinahong sagot niya. Ang nagluluto ng paborito ninyong adobo. Nagkaroon ng kislap ng pagkilala sa mga mata ng mga bata. Siya ang babaeng laging nasa kusina, ang pinagmumulan ng mga masasarap na amoy. Bakit ka kumakanta, tanong naman ni Sofia. Ang kanyang pagiging matapang ay napalitan ng pagiging mausisa. Dahil may naalala akong kwento, sabi ni Lita, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto ninyong marinig. Ang 3 bata na ilang minuto lang ang nakalipas ay parang mga buhawi ay dahan-dahang nagsiupo sa sahig sa paligid niya. Maging si Leo ay gumapang papalapit, bit-bit pa rin ang kanyang laruang leon. Tungkol saan bulong ni Leo? Tungkol ito sa isang malungkot na adobo, simula ni Lita. Isang araw, sa isang malaking kaldero, may isang piraso ng manok. Nag-iisa siya at napakalungkot niya. Alam niyo ba kung bakit umiling ang mga bata? Kasi wala ang kanyang pamilya. Wala si Toyo, wala si Suka, wala si Bawang, wala si Sibuyas, at lalong wala si dahon ng laurel. Paano siya magiging masarap na adobo kung nag-iisa lang siya? Kailangan niya ng mga kasama, mabilis na sagot ni Sofia. Tumpak, sabi ni Lita, ang kanyang mga mata ay nagningning. Kaya isa-isang dumating ang kanyang pamilya. Unang pumasok sa kaldero, si Bawang. Sumunod si Sibuyas. Tapos si Toyo at si Suka. At sa huli, si Laurel. At nang magsama-sama na sila sa loob ng kaldero sa ilalim ng mainit na apoy, ano sa tingin ninyo ang nangyari? Naging masarap na adobo, sabay-sabay na sagot ng 3. At sa unang pagkakataon, sa araw na yon, isang anino ng ngiti ang nakita sa kanilang mga mukha. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood ni Miguel ang buong pangyayari na parang isang panaginip. Paano nagawa ng kanyang kusinera ang bagay na hindi nagawa ng 15 profesional na yaya? Walang sigaw, walang banta. Tanging isang lumang kanta at isang simpleng kwento tungkol sa adobo. Nakita niya kung paano nakipag-usap si Lita sa kanila.
Hindi bilang mga problemang kailangang ayusin, kundi bilang mga maliliit na taong may malalaking nararamdaman. Nang tumayo si Lita at akayin ang mga bata patungo sa kusina na may pangakong gagawa sila ng masayang tinola para sa hapunan, doon lamang nakakilos si Miguel. Tumayo siya at sinundan sila. Lita, tawag niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Humarap si Lita. Ang mga bata ay nakakapit sa kanyang palda. Paano? Paano mo ginawa yon? Tumingin si Lita sa mga bata. Pagkatapos ay kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng simpleng karunungan. Hindi po sigaw ang kailangan nila, Senyor. Kailangan po nila ng isang taong makikinig sa kung ano ang hindi nila masabi. Natigilan si Miguel. Sa loob ng 2 taon, ang tanging ginawa niya ay bayaran ng mga tao para patahimikin ang kanyang mga anak. Ni minsan ay hindi niya naisip na ang kailangan pala nila ay ang simpleng pakikinig. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip, isang desisyong isinilang mula sa desperasyon at isang bagong tuklas na pag-asa. Lita, maaari mo ba silang bantayan? Tanong niya. Ang mga salita ay tila hirap lumabas. Kahit pansamantala lang hanggang sa makahanap ako ng kapalit. Nag-alinlangan si Lita. Pero senyor, kusinera lang po ako. Ang trabaho ko po ay magluto. Alam ko, sabi ni Miguel, pero sa loob ng 10 minuto, nagawa mo ang hindi ko nagawa sa loob ng 2 taon. Pakiusap. Tumingin si Lita sa 3 pares ng mga matang nakatingala. Sa kanya mga matang ngayon ay puno ng pag-asa sa halip na galit. Paano siya makakatanggi? Sige po, senyor, sagot niya. Para po sa mga bata. Gagawin ko po. Habang pinapanood ni Miguel si Lita at ang kanyang 3 anak na magkakasamang pumasok sa kusina, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat, isang katahimikan ang muling bumalot sa sala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang nakakabinging katahimikan ng kalungkutan. Ito ay isang katahimikan na may dalang posibilidad. Ang kanyang mga mata ay napadako sa nabasag na larawan sa sahig. Isang pamilyang nawasak. Ngunit sa pagpasok ng isang simpleng kusinera sa eksena, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Miguel na marahil may paraan pa para muling buuin ang mga pira-pirasong yon. Lumipas ang 1 linggo na puno ng hindi inaasahang kapayapaan sa mansyon ng mga De La Vega. Sa ilalim ng pangangalaga ni Lita, ang bahay na dati isang larangan ng digmaan ay naging isang santuwaryo ng malikhaing kaguluhan. Ang mga sigaw ay napalitan ng mga halakhak. Ang mga basag na gamit ay napalitan ng mga bagong likha, mga drawing na nakadikit sa pinto ng refrigerator, mga toring gawa sa building blocks, at ang mabangong amoy ng bagong lutong pandesal tuwing umaga. Ang kusina ang naging sentro ng kanilang bagong mundo. Dito ang 3 bata ay hindi lamang mga tagakain. Sila ay mga katulong sa paglikha. Isang hapon, abala ang lahat sa paghahanda ng merienda. Si Sofia na may suot na maliit na apron ang masigasig na tagahugas ng mga kamatis para sa isasalang na spaghetti sauce. Si Paulo naman na may determinasyon sa mukha ang tagadurog ng mga patatas para sa gagawing perkedel. At si Leo ang tahimik na artist, ang maingat na nag-aayos ng mga hiniwang kalamansi sa isang platito na para bang gumagawa ng isang obra maestra. Tita Lita, tingnan mo, malinis na pagmamalaki ni Sofia. Ipinapakita ang nagniningning na mga kamatis. Wow, ang galing-galing naman ng assistant ko, papuri ni Lita, na ginulo ang buhok ng bata. Paulo, kamusta na dyan ang mga patatas? Malapit nang madurog lahat, Tita Lita. Ang tigas nila, pero mas malakas ako, sagot ni Paulo na dinidiinan pa ang pagmasa sa mga patatas. Pinapanood sila ni Miguel mula sa pintuan ng hardin. Isang maliit at bihirang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na nakita niyang muli ang kanyang mga anak, hindi bilang mga problema, kundi bilang mga bata. Mga batang masaya at may ginagawa.
Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Si Lita ay hindi lang isang kusinera. Siya ay isang himala. Ngunit ang himala ay biglang naputol. Isang marangyang itim na Mercedes-Benz ang huminto sa harap ng mansyon. Ang tunog ng mga takong na matikas na lumalakad sa driveway ay naghudyat ng pagdating ng isang taong may awtoridad. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Elvira de la Vega. Ang ina ni Miguel ay larawan ng walang kupasing karangyaan. Sa edad na 65, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang mga alahas ay kumikinang at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila gustong tabunan ng amoy ng nilulutong pagkain sa kusina. Kakabalik lamang niya mula sa isang 2 buwang bakasyon sa Europa. Aking mga apo, ang kanyang boses ay malambing, ngunit may diin isang boses na sanay mag-utos. Ang 3 bata ay natigilan. Lola sigaw nila at sabay-sabay na tumakbo para salubungin siya. Inakap sila ni Doña Elvira ng mahigpit, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat isa. Napansin niya ang bahagyang dumi ng harina sa pisngi ni Paulo at ang gusot na damit ni Sofia. Ang lalaki niyo na at parang kakatapos niyo lang maglaro sa putikan. Sa likod ni Doña Elvira pumasok ang isa pang bisita. Si Clara Santos, ang nakababatang kapatid ni Isabela. Maganda bata at laging nakangiti. Ngunit sa likod ng kanyang matamis na ngiti, may isang kislap sa kanyang mga mata na tanging ang mga mapanuri lamang ang makakapansin. Mga pamangkin ko, "Oh, I missed you all so much," sabi ni Clara at lumuhod para yakapin din ang mga bata. "Kawawa naman kayo, tita. Was so worried about you." Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalala, ngunit may pahiwatig na siya lamang ang tunay na nakakaalam ng kanilang pangangailangan. Nang makita ni Doña Elvira si Lita na nakatayo sa may pinto ng kusina, bahagyang tumaas ang isang kilay nito. Miguel, anak, tawag niya sa anak na sumalubong na rin. Sino ang bagong yaya? Hindi ko siya gusto. Mukha siyang ordinaryo. Hindi po siya ang yaya, mama. Siya si Lita, ang ating kusinera, paliwanag ni Miguel. Pansamantala siyang tumutulong sa mga bata. Ang mukha ni Doña Elvira ay nagpakita ng hindi maitatagong pagkadismaya. Ang kusinera ang nag-aalaga sa aking mga apo. Pumasok sila sa kusina, ang teritoryo ni Lita, at ang init ng lugar ay tila biglang nanlamig. Nakikita ni Doña Elvira ang nagkalat na harina at ang mga balat ng patatas. "Tita Lita is the best lola, masayang," sabi ni Sofia. Tinuturuan niya kaming magluto ng spaghetti. Ang narinig ay tila sampal kay Doña Elvira. Ang mga de la Vega nagluluto. Tumingin siya kay Lita mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay malamig at mapanuri. "Nagpapasalamat ako sa iyong pagtulong, Lita," sabi ni Doña Elvira. Ang bawat salita ay maingat na binitawan. "Ngunit ngayong nakabalik na ako, ang lahat ay babalik na sa dati." Sumingit si Clara na may pekeng na ngiti. "Oo nga, Lita. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa mga bata. After all, I'm their tita. Dugo ko ang dugo nila." Ang kanyang mga salita ay isang malinaw na pagtatakda ng hangganan. Si Lita ay yumuko na lamang bilang paggalang. "Opo, senyora, Ma'am Clara." Ngunit hindi pa tapos si Doña Elvira. Lumapit siya kay Lita at sa isang boses na sapat lang para marinig nilang lahat, sinabi niya ang mga salitang tatatak sa isipan ni Lita na parang isang mainit na bakal. Isang bagay ang magluto para sa kanila, ligaya. Ibang bagay na ang palakihin sila. Huminto siya sandali, hinayaang lumubog ang bigat ng kanyang mga salita. "Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang lugar sa bahay na ito. Siguro'y alam mo naman kung saan ang sayo." Ang mga salita ay hindi pa sigaw, ngunit mas matindi pa sa isang sampal. Ito ay isang paalala, isang utos. Ikaw ay isang katulong, manatili ka sa iyong lugar. Naramdaman ni Lita ang hapdi.
Ngunit hindi siya nagpakita ng anumang emosyon maliban sa paggalang. Opo, senyora. Sagot niya ang kanyang boses ay mahinahon. Hindi nagsalita si Miguel. Nakatayo lang siya roon, nahati sa pagitan ng kanyang ina at ng babaeng nagdala ng kapayapaan sa kanyang tahanan. Ang kanyang pananahimik ay isang uri ng pagkatalo. Naramdaman ng mga bata ang tensyon. Ang kanilang masayang mundo ay biglang nilamon ng malamig na anino. Tumingin sila mula sa kanilang lola at tita, patungo kay Lita, na ngayon ay tila lumiit sa sarili niyang kusina. Ang reyna ay nagbalik na, at sa kanyang pagbabalik isang malinaw na mensahe ang kanyang iniwan ng giyera para sa kontrol ng mansyon at sa puso ng mga bata ay nagsimula na. 2 araw matapos ang pagbabalik ni Doña Elvira, isang bagong presensya ang dumating sa mansyon. Siya si Senyorita Gloria Lim, isang babaeng tila inukit mula sa yelo at bakal. Nakasuot ng isang kulay abong suit na walang bahid lukot ang kanyang buhok, ay nakapusod ng napakahigpit na parang bawal gumalaw, at ang kanyang salamin sa mata ay tila isang harang sa pagitan niya at ng mundo. Ipinakilala siya ni Doña Elvira kay Miguel nang may buong pagmamalaki. Miguel, anak ito si Senyorita Gloria. Siya ang pinakamahusay sa kanyang larangan. Nagtrabaho siya para sa mga diplomatiko sa Singapore at sa isang pamilyang royal sa Brunei. Mayroon siyang master's degree sa child psychology. Tumango si Senyorita Gloria, isang matipid na galaw ng ulo. Ang aking pamamaraan ay nakabatay sa 3 haligi, paliwanag niya sa isang boses na kasing linaw at kasing lamig ng kristal. Istruktura, disiplina, at malinaw na mga kahihinatnan. Ang labis na emosyonal na pagkakabit sa mga bata ay nagdudulot lamang ng manipulasyon at kawalan ng respeto sa awtoridad. Napalunok si Miguel. Ang bawat salita ni Senyorita Gloria ay kabaligtaran ng lahat ng ginawa ni Lita na nagdulot ng kapayapaan sa kanyang tahanan. Ngunit sa ilalim ng mapanuring tingin ng kanyang ina at ni Clara na nakangiti sa tabi nito, wala siyang nagawa kundi tumango. Welcome sa aming tahanan, Senyorita Gloria. Ang unang paghaharap ni Senyorita Gloria at ng 3 bata ay naganap sa sala. Hindi siya lumuhod para maging kapantay nila. Nakatayo siya ng tuwid, tinitingnan sila na parang mga empleyadong kailangang i-briefing. Simula ngayon ako ang inyong governess. Tatawagin ninyo akong Senyorita Gloria, anunsyo niya. Mayroon tayong mahigpit na schedule. 7:00 ng umaga ang gising. 7:30 ang almusal. 8:00 hanggang 9:00 ang educational playtime. Walang telebisyon maliban sa Biyernes ng hapon, at iyon ay kung naabot ninyo ang inyong lingguhang behavioral targets. Nagkatinginan ang magkakapatid. Ang kanilang mga mukha ay blangko, ngunit sa kanilang mga mata't isang bagyo ang namumuo. Nasaan si Tita Lita, tanong ni Leo, ang kanyang munting boses ay halos isang bulong. Si Ligaya ay nasa kusina, kung saan siya nararapat sagot ni Senyorita Gloria na may bahagyang diin sa pangalan ni Lita. Hindi na siya papayagang makipaglaro sa inyo. Ito ay para sa inyong kapakanan. Iyon ang hudyat. Para sa 3 bata ito ay isang deklarasyon ng giyera. Nang gabing iyon sa kanilang silid-tulugan, nagpulong ang 3. Isa siyang halimaw bulong ni Sofia na yakap-yakap ang kanyang unan. Kailangan natin siyang paalisin tulad ng ginawa natin sa iba. Pero mas mukha siyang matapang kaysa kay Yaya Linda, sabi ni Paulo na kinakagat ang kanyang kuko. Tumingin silang lahat kay Leo na nakaupo sa sahig at naglalaro sa kanyang stuffed lion. Bigla siyang nagsalita. Naalala niyo yung tinuro ni Tita Lita, yung bulkan na gawa sa suka at baking soda. Isang mapanuksong ngiti ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Sofia. Leo, yan nyo ka. Ang operasyon paalisin ng halimaw ay nagsimula kinabukasan. Ang unang yugto ay ang structured art time. Inilabas ni Senyorita Gloria ang 3 piraso ng puting papel, 3 lapis
at isang kahon ng Crayola na may 8 kulay lamang. Ngayon, iguhit ninyo ang inyong bahay. Gawin itong malinis at maayos. Sa halip na gumuhit, sinimulan ni Paulo na aksidenteng mahulog ang mga Crayola sa sahig. Habang si Senyorita Gloria ay nakayukong pinupulot ang mga ito, mabilis na isinawsaw ni Sofia ang kanyang mga kamay sa pulang pintura na para sa ibang proyekto at maingat na ipinahid ito sa likod ng puting blusa ng governess. Si Leo naman ay tahimik na gumuhit ng isang malaking halimaw na may salamin sa mata na kumakain ng isang bahay. Nang tumayo si Senyorita Gloria, hindi niya napansin ang malaking pulang mantsa sa kanyang likod. Napansin lamang niya ang drawing ni Leo. Hindi katanggap-tanggap, sabi niya at pinunit ang papel sa harap mismo ng bata. Isang luhang pumatak sa mata ni Leo, ngunit hindi siya umiyak ng malakas. Nagpalitan lamang sila ng makahulugang tingin ng kanyang mga kapatid. Ang ikalawang yugto ay sa oras ng tanghalian. Ang pagkain ay isang bland na sopas ng gulay at isang piraso ng tinapay. Habang si Senyorita Gloria ay abala sa pagtuturo kay Sofia ng tamang paggamit ng kutsara, mabilis na inihulog ni Paulo ang isang koleksyon ng mga gagambang goma sa kanyang mangkok ng sopas. Nang sumubo si Senyorita Gloria, naramdaman niya ang isang bagay na hindi dapat naroon. Dahan-dahan niyang inilabas ang kutsara mula sa kanyang bibig at naroon nakabitin ang isang itim at makintab na gagambang plastik. Ang kanyang mukha ay namutla pagkatapos ay namula. Barbaro yun lamang ang nasabi niya at itinulak ang mangkok palayo. Ang huling yugto, ang engranding katapusan, ay naganap sa playroom. Dahil sa inyong hindi magandang asal kanina, wala kayong merienda. Sa halip mag-aayos tayo ng mga laruan. Ayon sa alpabeto, utos ni Senyorita Gloria. Senyorita Gloria, may sorpresa po kami para sa inyo. Masayang sabi ni Sofia na hinihila siya patungo sa isang maliit na mesa kung saan may isang bote ng soft drink, isang kahon ng baking soda at iba't ibang kulay ng food coloring. Ano ito, tanong ng governess na walang kaalam-alam. Isang rainbow volcano, sabi ni Paulo. Tulungan niyo po kaming buksan ito. Sa pag-aakalang isa itong educational na aktibidad, lumapit si Senyorita Gloria. Habang nakayuko siya para tingnan ang bote, mabilis na ibinuhos ni Leo ang isang buong tasa ng suka. Sa loob nito, kasunod ang isang sandok ng baking soda na inabot ni Sofia. Ang reaksyon ay agaran at marahas. Isang bulkan ng makulay na bula-pula, asul at berde ang sumabog mula sa bote, direkta sa muka, at perpektong nakaayos na suit ni Senyorita Gloria. Napatigil ang oras. Si Senyorita Gloria ay nakatayo roon, basang-basa, natatakpan ng malagkit at mabahong bula. Ang kanyang salamin ay nakasabit na lamang sa dulo ng kanyang ilong. Ang kanyang perpektong ayos ay tuluyan ng nawasak. Isang matinis na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang sigaw na puno ng galit, pagkasuklam at tuluyang pagkatalo. Hindi ko na kaya, mga demonyo kayo. Hindi kayo mga bata, mga halimaw kayo, sigaw niya habang tumatakbo palabas ng playroom, palabas ng sala at palabas ng pinto ng mansyon na hindi na lumingon pa. Nang mawala na siya, ang 3 bata ay nagkatinginan. Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay sabay-sabay silang nagtawanan. Nag-apir sila. Ang operasyon paalisin ang halimaw ay isang matagumpay na tagumpay. Nang dumating si Miguel sa gabing iyon, nadatnan niya ang 3 anak na tahimik na umiinom ng gatas sa kusina, habang si Lita ay matiyagang naglilinis ng makulay na kalat sa playroom. Nasaan si Senyorita Gloria? Tanong ni Miguel, bagamat alam na niya ang sagot. Nagkibit balikat lang si Lita. Mukhang nag-early retirement po siya, senyor. Tumingin si Miguel sa kanyang mga anak na ngayon ay mukhang mga inosenteng anghel. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanya, isang buntong hininga na hindi na puno ng galit, kundi ng isang uri ng pagtanggap. Ang istruktura
At disiplina ay nabigo. Ang professional ay natalo. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan isang bagay, ang naging malinaw ang kailangan ng kanyang mga anak ay hindi isang governess. Ang kailangan nila ay si Lita. Ang biglaang pag-alis ni Senyorita Gloria ay nag-iwan ng isang makapal at hindi komportableng katahimikan sa mansyon. Kinabukasan sa oras ng almusal ang tensyon ay halos nahihiwa sa hangin. Ito ay kasalanan mo malamig, nasabi ni Doña Elvira ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lita na nagsisilbi ng kape. Mula nang hinayaan mong maging malapit sa iyo ang mga bata, naging maliliit silang halimaw na walang modo. Tama si Tita Elvira, segunda ni Clara, na may malungkot na ekspresyon sa mukha. Ang kailangan nila ay gabay mula sa isang tunay na kapamilya. Hayaan niyo na po ako ang mag-alaga sa kanila, Kuya Miggy. Bago pa man makasagot si Lita, ibinaba ni Miguel ang kanyang tasa ng may kalabog. Tama na mariin niyang sabi, ang kanyang boses ay may awtoridad na matagal nang hindi naririnig. Tapos na ang eksperimento at nabigo ito. Hayaan ninyong si Lita ang gumawa ng paraan niya. Ang desisyon ni Miguel ay pinal at walang sino man ang nangahas na sumagot pa. Ngunit ang mga tingin na ipinukol ni Doña Elvira at Clara kay Lita ay puno ng babala. Alam ni Lita na ang tiwalang ibinigay sa kanya ni Miguel ay isang mabigat na responsibilidad. Alam din niya na ang ugat ng problema ng mga bata ay mas malalim kaysa sa simpleng paghahanap ng tamang yaya. Ito ay tungkol sa isang sugat na hindi pa naghihilom, ang pagkawala ng kanilang ina. Sa likod ng malaking mansyon ay may isang hardin. Dati ito ang paboritong lugar ni Senyora Isabela. Puno ito ng mga rosas sampagita at iba't ibang halaman na siya mismo ang nagtanim. Mayroon itong maliit na fountain sa gitna at isang duyan na nakasabit sa isang malaking puno ng mangga. Ngunit mula nang siya'y pumanaw ang hardin ay napabayaan. Ang mga damo ay matataas na, ang mga halaman ay nangamatay at ang fountain ay natuyo. Naging isang lugar ito ng kalungkutan, isang lugar na iniiwasan ng lahat, lalo na ng mga bata. Isang hapon, sa halip na manatili sa loob ng bahay, dinala ni Lita ang 3 bata sa may pinto ng hardin. Ang pangit dito agad, nasabi ni Paulo. Mas gusto ko sa playroom. Ito ang hardin ni Mommy. Bulong ni Sofia ang kanyang boses ay may halong lungkot at pag-iingat. Hindi sila pinilit ni Lita na pumasok. Sa halip umupo siya sa may hagdanan. Alam niyo ba, mahinahon niyang simula. Ang mga hardin ay parang mga puso. Kapag malungkot sila, nalalanta ang kanilang mga bulaklak. Sa tingin ko malungkot ang hardin ni Mommy ninyo kasi miss na niya kayo. Nagkatinginan ang mga bata, naguguluhan sa sinabi ni Lita. Paano kung tulungan natin siyang sumaya ulit, mungkahi ni Lita? Hindi natin aalisin ang mga luma niyang tanim. Sa halip magtatanim tayo ng mga bago sa tabi ng mga luma para maging mas makulay at mas masaya siya. Anong itatanim natin? Tanong ni Sofia. Ang interes ay nagsisimula ng mabuhay sa kanyang mga mata. Kung ano ang paborito ni Mommy, sagot ni Lita. Dala niya ang isang bayong na puno ng mga supot ng buto at maliliit na halaman. Sofia, para sa'yo meron akong sampagwita. Ito ang paboritong bulaklak ng Mommy mo. Ang bango nito, di ba parang yakap niya? Inabot niya ang maliit na halaman kay Sofia na maingat itong hinawakan. Paolo, para sa iyo mga kamatis, sabi ni Lita na may kasamang ngiti. Naalala mo ba laging sinasabi ng Mommy mo na ikaw ang kanyang official spaghetti sauce taster at trabaho mong pumitas ng pinakamapupulang kamatis? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Paulo habang inaalala ang nakaraan. At para sa iyo, aking munting leon, sabi ni Lita na bumaling kay Leo, mayroon akong yerba buena, mint. Naalala mo ba? Kapag masakit ang tiyan mo, laging kang ginagawa ng Mommy mo ng tiyaan nito. Sabi niya ito raw ang kanyang
magic potion na nagpapagaling sa lahat. Si Leo na laging tahimik ay tumango ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na halaman. Sa sumunod na mga oras ang dating tahimik at malungkot na hardin ay napuno ng buhay. Ang mga maliliit na kamay, kasama ang tulong ni Lita, ay nagsimulang magbunot ng damo, maghukay ng lupa at magtanim. Ang kanilang mga damit ay narumihan ng kanilang mga mukha, ay napuno ng pawis at lupa, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang hardin ay nakarinig muli ng mga tawanan. Habang nagtatanim sila, ang mga alaala ay kusang lumalabas. Naaalala ko, Tita Lita, tinuruan ako ni Mami kung paano gawing kwintas ang sampagwita masayang kwento ni Sofia. Ako naman laging nananalo sa paligsahan namin ni Mami kung sino ang mas maraming mapipitas na kamatis pagmamalaki ni Paulo. Ang bawat bagong tanim ay naging isang sisidlan ng isang masayang alaala na nagpapahintulot sa mga bata na pag-usapan ang kanilang ina nang walang bigat at sakit. Nang magtatakip silim na umupo sila sa damuhan para magpahinga, pagod sila ngunit masaya. Tumingin si Lita kay Leo. Sa buong hapon tahimik lamang itong nagtrabaho, ngunit nakita ni Lita ang pagbabago sa kanyang mga mata. Napansin ni Lita na nakatingin si Leo sa luma at kumupas na duyan. May naalala ka Leo, mahinahon niyang tanong. Tumango si Leo, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa duyan. Sa isang boses na halos isang bulong nagsimula siyang magkwento. Dito ako dinuduyan ni Mami, sabi niya. May kanta siya, tungkol sa isang maliit na ibon na gustong lumipad. Huminto siya sandali at isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi na hindi niya namalayan. Lagi niyang sinasabi, lumipad ka ng mataas aking munting leon, abutin mo ang langit. Iyon na, ang pinakamasakit at pinakamagandang alaala, ang tawag sa kanya ng kanyang ina. Hindi nagsalita si Lita. Dahan-dahan lamang niyang inabot ang kanyang kamay at pinunasan ng luha sa pisngi ni Leo. Pagkatapos niyakap niya ito ng mahigpit. Doon sa yakap ni Lita, humagulgol si Leo, isang iyak na matagal na niyang itinatago. Isang iyak ng pangungulila, ngunit ngayon may kasama ng pag-asa. Nang dumating si Miguel sa gabing iyon, hindi niya nakita ang kanyang mga anak sa sala o sa playroom. Nahanap niya sila sa hardin. Ang kanyang nakita ay isang tanawin na hindi niya malilimutan. Sa gitna ng gumagandang hardin, sa ilalim ng papalubog na araw, ang kanyang tatlong anak ay mahimbing na natutulog sa isang malaking banig pagod sa maghapong trabaho. Si Lita ay nakaupo sa tabi nila, binabantayan sila na parang isang inahin sa kanyang mga sisiw. Nakita ni Miguel ang mga bagong tanim na sampagita sa tabi ng mga lumang rosas ng kanyang asawa. Nakita niya ang simula ng bagong buhay. Lumapit siya kay Lita. Anong nangyari dito? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Tumingin si Lita sa mga natutulog na bata. Pagkatapos ay sa hardin. Isang payapang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Hindi po namin binura ang mga alaala, senyor. Sagot niya. Dinagdagan lang po namin ng mga bago. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Miguel. Hindi sinusubukan ni Lita na palitan si Isabela. Tinutulungan niya ang mga bata at siya na alalahanin si Isabela ng may pagmamahal at hindi ng may sakit. At sa paggawa nito, tinutulungan niya silang muling mamukadkad. Ang hardin ng mga alaala ay naging sentro ng buhay ng mga bata. Bawat umaga, bago pa man mag-almusal, sabik silang tumatakbo palabas para tingnan ang kanilang mga tanim. Dinidiligan nila ang mga ito, kinakausap at binabantayan laban sa mga uod. Ang munting halaman ng sampagitan ni Sofia ay nagsimula nang maglabas ng mga bagong dahon. Ang mga kamatis ni Paulo ay may maliliit ng berdeng bunga at ang yerba buena ni Leo ay luntiang-luntian at mabango na nagbibigay ng sariwang amoy sa paligid. Ang hardin ay hindi na lamang isang lugar. Ito na ang kanilang proyekto.
ang kanilang santuwaryo, ang simbolo ng kanilang paghihilom. Mula sa bintana ng kanyang silid sa ikalawang palapag, madalas na pinapanood ni Clara ang mga eksenang ito. Nakikita niya ang saya sa mga mata ng kanyang mga pamangkin habang kasama nila si Lita. Nakikita niya kung paano sila tumatawa, kung paano sila natututo, kung paano sila nagiging buo muli. At sa bawat halakhak na kanyang naririnig, isang matinding kirot ng inggit at sama ng loob ang tumutusok sa kanyang puso. Ako dapat ang nasa lugar na yan, lagi niyang iniisip. Ako, ang kapatid ni Isa. Ako ang dapat nag-aalaga sa kanila. Para sa kanya ang bawat ngiti ng mga bata, para kay Lita, ay isang sampal-isang pagnanakaw sa posisyong inaakala niyang para sa kanya. Isang umaga, ang nakagawi ang ritual ay nabasag ng isang nakakakilabot na sigaw. Hindi. Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Nagmamadaling lumabas si Lita mula sa kusina at nadatnan niya ang isang malungkot na tanawin. Ang tatlong bata ay nakatayo sa harap ng kanilang mga tanim. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pighati. Ang mga bagong tanim, ang sampagita, ang kamatis, ang yerbabuena, ay lahat lanta. Ang mga dahon ay kulay kape at tuyot na, para bang sinunog ng isang di nakikitang apoy. Ang lupa sa paligid ng mga ito ay may kakaibang puting latak. Sinong gumawa nito? Galit na sigaw ni Paulo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Papatayin ko sila. Si Sofia ay humahagulgol habang si Leo ay tahimik na nakatingin sa kanyang patay na yerbabuena. Ang kanyang mga mata ay naglalandas ng luha. Ang kanilang munting paraiso ay sinira. Lumuhod si Lita at sinuri ang lupa. Kumuha siya ng kaunti at inamoy ito. Isang pamilyar na amoy ang amoy alat. Asin. May sadyang nagbuhos ng tubig alat sa kanilang mga halaman para patayin ito. Ang kanyang puso ay kumirot hindi para sa mga halaman, kundi para sa mga batang muling nasaktan. Tumingin siya sa paligid. Ang mga lumang rosas ni Isabela at ang iba pang matatagal ng halaman ay hindi ginalaw. Ang pinuntirya ay tanging ang mga bagong tanim, ang mga simbolo ng kanilang bagong pag-asa. Alam niya kung sino ang may gawa. Ngunit ang pag-akusa ng walang ebidensya ay magdudulot lamang ng mas malaking gulo. Sa halip na magpakita ng galit, huminga siya ng malalim at niyakap ang tatlong bata. Shhh! Tahan na mahinahon niyang sabi. Patay na sila, Tita Lita, pinatay nila ang mga halaman ni Mami, iyak ni Sofia. Hindi matatag na sagot ni Lita habang tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Minsan may mga masasamang damo o maalat na tubig na sumusubok sirain ang magagandang bagay. Gusto nilang tumigil tayo sa pagtatanim. Gusto nilang manalo ang lungkot. Pinunasan niya ang mga luha sa kanilang mga pisngi. Pero alam niyo ba kung ano ang ginagawa ng isang tunay na hardinero kapag nangyayari ito? Umiling ang mga bata. Nililinis niya ang lupa. Sabi ni Lita na nagsimulang maghukay gamit ang kanyang mga kamay para alisin ang kontaminadong lupa. Tinatanggal niya ang lahat ng alat. At pagkatapos, nagtatanim siyang muli. Mas marami, mas matibay. Hindi tayo magpapatalo sa alat. Maliwanag. Ang kanyang determinasyon ay nakahawa. Dahan-dahan ang mga iyak ay napalitan ng pagsinghot. Ang galit ay napalitan ng determinasyon. Sa ilalim ng kanyang gabay, sinimulan nilang ayusin ang nasira. Kinagabihan ng umuwi si Miguel, si Clara, ang unang sumalubong sa kanya. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng pag-aalala. Kuya Miggy, salamat at dumating ka na. Nag-aalala ako ng sobra. Sabi niya, ang kanyang boses ay malambing at puno ng drama. Bakit, anong nangyari? Ang hardin. Sinira niya ang hardin ni Ate Isa. Sabi ni Clara na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Kumunot ang noo ni Miguel. Ano ang ibig mong sabihin? Sinong sumira si Lita? Tinanggal niya at ng mga bata ang mga halaman. Nakita ko sila kanina.
naghuhukay. Kuya, hindi mo ba nakikita? Dahan-dahan niyang binubura ang lahat ng alaala ni ate. Ang hardin ang kaluluwa niya at ngayon, ginagawa na niyang sariling hardin ni Lita. Depensibong sumagot si Miguel. Clara, hindi niya gagawin yon. Tinutulungan lang niya ang mga bata. Hinawakan ni Clara ang braso ni Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Mabuti ang intensyon mo, kuya, alam ko. Pero bulag ka sa ginagawa niya. Matalino siya. Ginagawa niyang depende sa kanya ang mga bata. Ginagawa niyang sentro ng mundo nila. Paano na kapag sa huli, ikaw na mismo ang hindi na nila kailangan? Ang huling tanong na yon ay isang palasong may lason at tumama ito sa pinakamasakit na bahagi ng puso ni Miguel, ang kanyang takot at pagkukulang bilang isang ama. Hindi iyan totoo, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay nawalan na ng katiyakan. Sana nga, bulong ni Clara. Pero mag-ingat ka, kuya. Baka isang araw paggising mo ang tahanan na ito ay hindi na tahanan ni Isabela. Ito na ang kaharian ni Ligaya Reyes. Umalis si Clara, iniwan si Miguel na puno ng pagkalito. Nang pumasok siya sa kusina, nakita niya si Lita at ang mga bata na masayang nagpipinta ng mga maliliit na bato para ilagay sa aayusin nilang hardin. Mukha silang masaya, mukha silang buo. Ngunit habang pinapanood niya sila, ang mga salita ni Clara ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ginagawa niyang depende sa kanya ang mga bata. Binubura niya ang lahat ng alaala ni ate. Tiningnan niya si Lita, ang babaeng nagdala ng himala sa kanyang magulong tahanan. Ang babaeng nagpatahan sa kanyang mga anak. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, ang pagtingin niya kay Lita ay nabahiran ng isang munting anino ng pagdududa. Ang linggo ng tanghalian ay dating isang sagradong tradisyon sa pamilya de la Vega. Ito ang araw kung kailan sila kompleto, kung kailan ang amoy ng espesyal na luto ni Lita ay humahalo sa mga kwentuhan at halakhak. Ngunit sa pagkakataong ito, ang hangin sa eleganteng dining room ay mabigat na, para bang isang bagyo ang nagbabadyang dumating. Si Doña Elvira ay nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang postura ay parang isang reyna sa kanyang trono. Si Clara naman ay nakaupo sa tapat ni Miguel. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng leche flan na nakahain, ngunit ang kanyang mga mata ay may matalas na kislap. Si Lita ay nasa tabi handang magsilbi. Ngunit sa utos ni Miguel, mayroon na rin siyang sariling upuan sa mesa, isang maliit na pagbabago na para kay Doña Elvira at Clara ay isang malaking pagsuway sa tradisyon. Ang sarap ng tinola mo, Tita Lita, masayang sabi ni Paulo habang sumisipsip ng sabaw. Mas masarap pa sa manok ng Jollibee, ngumiti si Lita. Salamat, Paulo. Kumain ka pa. Ito ang pagkakataong hinintay ni Clara. Ibinaba niya ang kanyang kubyertos at nagsalita sa isang boses na puno ng nostalhiya. Naaalala ko ang tinola ni Ate Isa, nilalagyan niya ng kaunting luya. Iba ang anghang may kick. Paborito yon ni Miguel, di ba? Kuya, ang simpleng komento ay isang patama. Ang mensahe, hindi mo kayang pantayan ang kapatid ko. Napatigil si Miguel sa pagsubo. Masarap din naman ito, Clara. Ngumiti si Clara, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Of course, I'm just reminiscing. Ang dami kasing alaala sa bahay na ito. Kahit sa hardin, ang ganda na ulit tingnan, pero iba na. Hindi na ito ang hardin ni ate. Parang hardin na ng iba. Ang kanyang tingin ay panandali ang dumapo kay Lita, sapat lang para iparamdam ang bigat ng akusasyon. Naramdaman ni Sofia ang tensyon. Kami po ang nagtanim niyan. Tinulungan kami ni Tita Lita pagtatanggol niya. Alam ko, darling, malambing na sagot ni Clara. And it's a wonderful hobby for you all. But you must remember, ang mommy ninyo ang nagbigay buhay sa lugar na yon. Ang bawat bulaklak doon ay may kwento. Sana ay wag nating kalimutan ang mga kwentong yon. Ang kanyang mga salita ay parang balaraw na binalutan ng seda. Ginagawa niyang kontrabida si Lita sa sarili nitong kwento ng kabutihan.
Hindi na nakatiis si Lita. Hindi po namin kinakalimutan si Senyora Isabela, Ma'am Clara. Mahinahon, ngunit may diin niyang sabi. Ang mga bagong tanim po ay para magbigay ng mga bagong alaala kasama ng mga luma. Ito na ang huling hantungan. Ang direktang pagsagot ni Lita, gaano man kagalang, ay tiningnan ni Clara bilang isang hamon. O Lita, sabi ni Clara, ang kanyang boses ay biglang naging malamig at puno ng pagmamaliit na tila kinakausap ang isang musmos. Nakakatuwa ang iyong pagiging simple, pero may mga bagay na hindi mo maiintindihan. Tumingin siya sa paligid ng mesa sa mga mamahaling kubyertos sa mga antigong kasangkapan. Ang pamilya ay hindi parang pagluluto na kapag may nawalang sangkap, ay pwede mo nalang palitan ng iba. At pagkatapos, ibinigay niya ang huling nakamamatay na suntok habang nakatingin ng diretso kay Lita. Nakakatuwa talaga ang dedikasyon mo. Napakahusay mong kusinera. Tila nakalimutan na yata ng mga bata ang pagkakaiba sa pagitan ng isang empleyado at ng isang pamilya. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang insulto ay malinaw, brutal, publiko. Si Lita ay namula ang kanyang mga mata ay napuno ng luhang pinipigilan. Naramdaman niya ang tingin ng lahat. Pakiramdam niya ay hinubaran siya sa gitna ng lahat. Si Doña Elvira ay nagpakita ng isang bahagyang ngiti ng tagumpay. Ang mga bata ay nalito at nasaktan para kay Lita. Ngunit may isang taong hindi na nanahimik. Dahan-dahang ibinaba ni Miguel ang kanyang kutsara at tinidor sa plato. Ang tunog ng metal laban sa porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Itinupin niya ang kanyang napkin at inilagay ito sa tabi ng kanyang plato. Ang kanyang mga mata na laging puno ng pagod at kalungkutan ay ngayon ay nag-aapoy sa isang matagal nang natutulog na galit. Tumingin siya ng diretso kay Clara. Clara, tama na. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw, ngunit ito ay matatag at puno ng bakal na awtoridad. Naputol ang ngiti sa labi ni Clara. Si Isabela ay palaging magiging ina ng mga anak ko. Nagpatuloy si Miguel, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Siya ang asawa ko. Walang sino man o anuman ang makakabura niyan sa bahay na ito at sa puso namin. Naiintindihan mo ba? Tumango si Clara naguguluhan. Pero wala na siya. Clara, sabi ni Miguel, at sa mga salitang yon, may isang bigat na tila nabunot sa kanyang dibdib. At sa loob ng 2 taon ang bahay na ito ay isang impyerno. Isang lugar kung saan walang gustong umuwi, lalo na ako. Ang kanyang tingin ay lumipat kay Lita at ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malambot, isang bagay na puno ng pasasalamat at pagsisisi. At si Lita, ang babaeng minamaliit mo, ang empleyadong sinasabi mo, siya ang nagligtas sa pamilyang ito nang hindi ko alam kung paano deklara ni Miguel ang kanyang boses ay lumalakas sa bawat salita. Siya ang nagpatahan sa mga anak ko nang ang kaya ko lang gawin ay talikuran sila. Siya ang nagbalik ng tawa sa bahay na ito nang ang kaya ko lang ibigay ay katahimikan. Tumayo si Miguel. Ang kanyang presensya ay tila napuno sa buong silid. Kaya pakinggan mo ako ng mabuti, Clara, sabi niya. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Si Lita ay hindi lang isang empleyado. Siya ang puso ng tahanang ito ngayon. At kung wala kang balak na igalang siya, bilang ganoon, malaya kang umalis sa pamamahay ko. Ang huling mga salita ay isang bomba na sumabog sa gitna ng dining room. Si Clara ay napanganga, ang kanyang mukha ay namumutla sa kahihiyan at pagkabigla. Si Doña Elvira ay nanigas sa kanyang upuan, hindi makapaniwala na ang kanyang anak, ang kanyang laging sunod-sunurang anak, ay hayagan siyang sinusuway. Ang mga bata ay nakatingin sa kanilang ama na may bagong paghanga. Si Sofia ay may maliit na ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. At si Lita,
Si Lita ay hindi na napigilan ng kanyang mga luha. Ngunit hindi ito mga luha ng sakit o kahihiyan. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Sa kauna-unahang pagkakataon, may isang taong nanindigan para sa kanya. May isang taong nakakita sa kanyang halaga. Ang paninindigan ni Miguel ay hindi lamang isang pagtatanggol kay Lita. Ito ay isang pagtatanggol sa kanilang bagong buong pamilya. At sa araw na yon, sa harap ng lahat, ipinahayag niya kung saan siya nakatayo. At sa paggawa nito, binago niya ang lahat. Ang paninindigan ni Miguel ay nag-iwan ng isang malalim na lamat sa relasyon ng pamilya. Si Clara ay hindi na halos nagpakita sa mansyon at kapag nagpupunta man ang kanyang pakikitungo kay Lita, ay puno ng malamig at formal na paggalang na mas masahol pa sa direktang insulto. Ngunit si Doña Elvira ay ibang klase. Hindi siya isang taong basta-basta na lang sumusuko. Para sa kanya ang pagtatanggol ni Miguel kay Lita ay hindi lamang isang simpleng pagsuway. Ito ay isang pagtataksil sa alaala ni Isabela, sa kanilang apelyido at sa kaayusang matagal na niyang pinanghahawakan. Ang kusinera ay hindi na lamang isang ordinaryong problema. Siya na ngayon ay isang banta sa pundasyon ng kanyang pamilya. At kung hindi kayang makita ni Miguel iyon, kung gayon kailangan niyang gumawa ng paraan para imulat ang mga mata nito. Isang hapon, habang si Lita ay abala sa paghahanda ng merienda, tinawag siya ni Doña Elvira sa silid-aklatan, ang pinakapormal at pinakamalamig na lugar sa buong bahay. Ang silid ay puno ng mga libro na nakabalat sa katad mga antigong kasangkapan at isang malaking painting ni Don Alfonso de la Vega, ang yumaong asawa ni Elvira, na tila nagmamasid sa lahat mula sa itaas ng chimenea. "Maupo ka, ligaya," sabi ni Doña Elvira. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nakaupo siya sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany na para bang isang hukom na handa nang magbigay ng hatol. Maingat na naupo si Lita sa gilid ng isang upuang nasa harap ng mesa. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Naramdaman niya ang lamig sa silid o marahil ang lamig na nagmumula sa babaeng nasa harap niya. "5 taon ka na sa amin, hindi ba simula?" ni Doña Elvira. "Opo, senyora." "At sa loob ng 5 taon na yon, masasabi kong naging isang mahusay kang empleyado. Tahimik, masipag, marunong kang manatili sa iyong lugar." Nagpatuloy siya. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, tila nagbago ang lahat. Hindi sumagot si Lita. Alam niya kung saan patungo ang usapang ito. Inilapag ni Doña Elvira ang isang kulay kape na folder sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob may mga dokumento at ilang lumang litrato. "Nag-aalala ako para sa aking mga apo, ligaya," sabi ni Doña Elvira. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa folder. "Nag-aalala ako sa impluwensya mo sa kanila. Kaya minabuti kong alamin kung sino talaga ang babaeng pinagkakatiwalaan ng aking anak sa kanyang mga supling." Isang malamig na takot ang gumapang sa likod ni Lita. Ligaya Reyes, 52 taong gulang. Ipinanganak sa isang maliit na baryo sa Batangas. Hindi nakapagtapos ng high school dahil sa kahirapan pagbasa ni Doña Elvira. Mula sa isang papel, ang bawat salita ay parang isang paghatol. Walang asawa, walang anak. Huminto siya at itinaas ang kanyang tingin. Mula sa papel, ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig kay Lita. Oh, iyon ang akala ng lahat. Ang puso ni Lita ay biglang kumabog ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Inilabas ni Doña Elvira ang isang lumang litrato mula sa folder at dahan-dahan itong itinulak sa ibabaw ng mesa patungo kay Lita. Ang litrato ay kupas na. Ito ay larawan ng isang mas batang Lita, marahil mga 30 taon na ang nakalipas. Karga niya ang isang sanggol, isang maliit na batang babae na nakabalot sa isang puting kumot.
Sa larawan ang mga mata ni Lita ay puno ng pagmamahal at pighati. Ang sikretong matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang puso ay ngayon ay nakalatag sa ibabaw ng isang mamahaling mesa. Sino siya ligaya, tanong ni Doña Elvira, bagamat alam na niya ang sagot. Nanginginig ang mga kamay ni Lita habang inaabot ang litrato. Ang kanyang mga labi ay tuyo. Ang anak ko po, halos pabulong niyang sagot. Ana, pagpapatuloy ni Doña Elvira na binabasa ang isa pang dokumento. Ipinanganak 32 taon na ang nakalipas at ipinaampon 3 linggo pagkatapos isilang. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lita at tumulo sa lumang litrato na nagpabura sa mukha ng sanggol. Ang sakit na akala niya ay matagal nang naghilom ay bumalik ng buong tindi. Naiintindihan ko, sabi ni Doca Elvira, ang kanyang boses ay walang bahid ng anumang simpatsya. Mahirap ang buhay. Minsan kailangan nating gumawa ng mga mahihirap na desisyon. Isinara niya ang folder, ngunit ang hindi ko maintindihan ay kung bakit mo ito itinago. Isang malaking kasinungalingan. Hindi ba hindi makasagot si Lita? Ang kahihiyan at sakit ay pumipigil sa kanya. Ngayon naiintindihan ko na sabi ni Doña Elvira na tumatayo at naglalakad paikot sa mesa, papalapit kay Lita. Ang lahat ng pag-aalaga mo sa aking mga apo, ang lahat ng pagmamahal na ipinapakita mo. Hindi ito dahil sa kabutihan, ginagawa mo silang pamalit sa anak na iyong iniwan. Ang akusasyon ay isang sampal. Hindi po totoo yan, depensa ni Lita. Ang kanyang boses ay basag. Mahal ko po ang mga bata. Sigurado ako, sarkastikong sabi ni Doña Elvira. Ngunit ito ang problema, Ligaya. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ni Miguel kapag nalaman niyang ang babaeng nag-aalaga sa kanyang mga anak ay isang babaeng hindi kayang panagutan ang sarili niyang anak? Isang babaeng nagtayo ng kanyang buhay sa isang malaking kasinungalingan. Ang banta ay malinaw. Ito ay isang blackmail. Ano po ang gusto ninyong mangyari? Senyora, tanong ni Lita. Ang kanyang boses ay puno ng pagkatalo. Huminga ng malalim si Doña Elvira na para bang isang negosyanteng isinasara ang isang deal. Simple lang. Aalis ka. Sasabihin mo kay Miguel na nakahanap ka ng mas magandang trabaho sa probinsya. Sasabihin mong kailangan mong alagaan ang isang may sakit na kamag-anak. Kahit ano, aalis ka ng tahimik. At ang sikretong ito ay mananatiling sikreto. Tumingin si Lita sa litrato sa kanyang kamay, ang kanyang nakaraan. Pagkatapos ay inisip niya ang 3 bata sa hardin, ang kanyang kasalukuyan. Bigyan niyo po ako ng panahon, pakiusap niya. 1 linggo, mariing sabi ni Doña Elvira. 1 linggo para magpaalam. 1 linggo para ayusin ang iyong mga gamit. Pagkatapos noon, kung nandito ka pa rin, sisiguraduhin kong malalaman ni Miguel ang lahat. Tumalikod na si Doña Elvira at bumalik sa kanyang upuan, senyales na tapos na ang usapan. Tumayo si Lita, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Daladala ang lumang litrato, lumabas siya ng silid-aklatan. Bawat hakbang ay parang 1 milya. Ang babaeng nagdala ng paghilom sa pamilya de la Vega ay ngayon ay basag na basag. Ang babaeng nagturo sa mga bata kung paano harapin ang kanilang mga alaala ay ngayon ay binihag ng sarili niyang nakaraan. Si Doa Elvira ay nagtagumpay. Si Lita ay na-corner, wala nang matatakbuhan at may 1 linggo na lamang para lisanin ang tanging pamilyang kanyang minahal. Ang 1 linggong palugit ni Doña Elvira ay parang isang sentensya ng kamatayan para kay Lita. Bawat araw na lumilipas ay isang pagpapahirap. Pinilit niyang maging normal sa harap ng mga bata, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi maitago. Ang kanyang mga ngiti ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga kanta, habang nagluluto, ay napalitan ng malalim na pagbuntong hininga. May sakit ka po ba, Tita Lita? Tanong ni Leo isang hapon
habang pinapanood si Lita na nakatulala sa bintana ng kusina. Matamlay ka po. Pagod lang siguro. Mahal ko, sagot ni Lita, ginugulo ang buhok ng bata. Marami lang iniisip si tita. Sa ika-6 na gabi, alam ni Lita na hindi na niya kayang patagalin pa. Kinabukasan ang huling araw niya. Habang mahimbing na natutulog ang mga bata, sinimulan niyang iligpit ang kanyang mga gamit sa maliit niyang kwarto sa likod ng bahay. Ang bawat damit na kanyang tinitiklop, ang bawat maliit na gamit na kanyang inilalagay sa isang lumang maleta ay parang isang piraso ng kanyang puso na tinatanggal. Kinaumagahan Linggo ang araw ng kanyang pag-alis. Ang kanyang maleta ay nakatago na sa ilalim ng kanyang kama. Ang plano niya ay magpaalam pagkagaling nila sa simbahan bago pa man dumating si Miguel mula sa isang business trip. Ngunit ang tadhana ay may ibang plano. Pagbaba niya sa kusina, nakita niya ang isang eksenang nagpadurog sa kanyang puso. Ang 3 bata ay nakatayo sa harap ng kanyang nakasaradong pinto. Si Sofia ay umiiyak, hawak-hawak ang isang drawing. Nakita ko po ang maleta sa ilalim ng kama. Niyo, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Aalis ka na po ba, Tita Lita? Na po kami. Bago pa man makasagot si Lita, dumating ang isang hindi inaasahang tao. Si Miguel. Maaga siyang umuwi mula sa kanyang biyahe. Nakita niya ang umiiyak na mga anak, ang nag-aalalang mukha ni Lita. Anong nangyayari dito? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Si Tita Lita po, Daddy, aalis na siya, sumbong ni Paulo. Ang tingin ni Miguel ay napunta kay Lita, puno ng pagkalito at sakit. Totoo ba yun, Lita? Sa sandaling iyon, bumaba si Doña Elvira bihis na bihis para sa simbahan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng tagumpay nang makita ang eksena. Ito na. Hayaan ninyo akong magpaliwanag, Miguel. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Para ito sa ikabubuti ng lahat. Anong ikabubuti? Mama, nakikita mo ba ang mga bata? Galit na tanong ni Miguel. Tumingin siya ulit kay Lita. Lita, pakiusap, magsalita ka. Bakit si Lita ay napatingin kay Doña Elvira na nagbigay sa kanya ng isang makahulugang tingin, isang babala. Napayuko na lamang si Lita, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Kailangan ko na pong umuwi sa probinsya, senyor. May sakit po ang tita ko. Ang kasinungalingan ay hirap na lumabas sa kanyang bibig. Kasinungalingan, sigaw ni Miguel na ngayon ay galit na galit na. Hindi ako naniniwala. May iba pang dahilan. Pinilit ka ba niya? Ang kanyang tingin ay bumaling sa kanyang ina. Hindi ko siya pinilit, mahinahong sagot ni Doña Elvira. Binigyan ko lamang siya ng dahilan para makita ang katotohanan. Isang katotohanan na matagal na niyang itinatago sa ating lahat. Humarap si Doña Elvira kay Lita. Kung hindi mo kayang sabihin ligaya ako, ang magsasabi. Wag po, senyora, pakiusap. Pagmamakaawa ni Lita. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Doña Elvira sa kanyang anak. Ang babaeng ito, Miguel, na pinagkatiwalaan mo sa iyong mga anak. Ang babaeng ito na tinuring mong puso ng tahanan ay may sariling anak na kanyang iniwan. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa gitna ng kusina. Natigilan si Miguel. Maging ang mga bata ay napatigil sa pag-iyak na guguluhan. Anong sinasabi mo? 32 taon na ang nakalipas, nagkaroon siya ng anak na babae. At pagkatapos ng 3 linggo, ipinaampon niya ito. Walang awang pagbubunyag ni Doña Elvira. Isang malaking kasinungalingan ang buong pagkatao niya. At ngayon, ginagamit niya ang mga anak mo para punan ang pagkukulang na yon sa kanyang puso. Humarap si Lita, kay Miguel ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang pinakatatagong kahihiyan ay nakalantad na. Senyor, totoo po. Pero hindi siya makahanap ng mga salita.
Paano niya ipapaliwanag ang desperasyon ng isang dalagang ina na walang-wala sa buhay? Paano niya ipapaliwanag ang sakit ng pagpaparaya para sa ikabubuti ng sariling anak? Ngunit ang reaksyon ni Miguel ay hindi ang inaasahan ni Doña Elvira. Tumingin si Miguel mula sa umiiyak na si Lita patungo sa kanyang ina na may matigas na ekspresyon. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang nakakakilabot na pagkaunawa. Kaya pala bulong niya. Pagkatapos tumingin siya sa kanyang ina. Ito ang ginawa mo. Ginamit mo ang pinakamasakit na bahagi ng buhay niya laban sa kanya para lang mapaalis siya. Ginawa ko ito para sa pamilya, depensa ni Doña Elvira. Para sa pamilya, ang sigaw ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Mama, hindi mo ba nakikita? Siya ang nagbuo muli sa pamilyang ito. At ang kasalanan niya, ang magmahal sa mga anak ko nang higit pa sa sarili niya. Isang pagmamahal na kahit ako, hindi ko naibigay. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Lita. At sa pagkakataong ito, puno ito ng awa at pag-unawa, hindi ng paghusga. Lita, gaano man kasakit ang nakaraan mo, hindi iyon hadlang para mahalin ka namin. Ngunit ang emosyon ay sumabog na. Ang pagbubunyag sa lihim ni Lita ay nagbukas ng isa pang sugat. Puro kalita, sigaw ni Doña Elvira, ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Paano naman si Isabela, ang asawa mo, ang anak ko? Nakalimutan mo na ba siya? Madali lang para sa iyong palitan siya. Hindi ko siya pinapalitan. Sigaw pabalik ni Miguel. Pero hindi ko rin kayang mabuhay sa nakaraan habang buhay. Isang bagay na hindi mo maintindihan, palagi mo akong sinisisi. Mama, alam ko, sinisisi mo ako sa pagkamatay niya. Dahil kasama mo siya, humagulgol si Doña Elvira, ang lahat ng sakit at galit na matagal niyang kinimkim ay lumabas na. Ikaw ang nagmamaneho. Dapat pinrotektahan mo siya. Ang akusasyon na dati isang bulong lamang sa likod ng isipan ni Miguel ay ngayon ay isang sigaw na umalingaw-ngaw. Isang aksidente. Yon ang sigaw ni Miguel ay puno ng sakit ng isang taong matagal nang pinaparusahan ng sarili. Sa tingin mo ba, hindi ko iniisip yon araw-araw, gabi-gabi, na sana ako na lang ang nawala at hindi siya, pero hindi mama. At kailangan nating mabuhay. Kasama yon. Isang bagay na hindi mo ginagawa. Ang ginagawa mo lang ay maghanap ng masisisi. Ang kusina ay naging isang korte kung saan ang lahat ng sakit, lahat ng lihim at lahat ng akusasyon ay inilabas. Ang mga bata na nakasaksi sa lahat ay umiiyak hindi na dahil sa pag-alis ni Lita, kundi dahil sa sakit na nakikita nila sa kanilang pamilya. Si Sofia sa kanyang payak na karunungan ay lumapit hindi kay Miguel o kay Doña Elvira, kundi kay Lita. Niyakap niya ang binti nito. Huwag niyo pong saktan si Tita Lita, bulong niya. Mahal po namin siya. Ang mga salitang iyon ng isang bata ang nagpatahimik sa lahat. Tumingin si Doña Elvira sa kanyang mga apo, pagkatapos ay sa kanyang umiiyak na anak at sa babaeng kanyang sinira. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang resulta ng kanyang ginawa. Sa kanyang kagustuhang protektahan ang alaala ng nakaraan, muntik na niyang wasakin ang anumang pag-asa para sa hinaharap. Dahan-dahan siyang napaupo sa isang silya, ang kanyang lakas ay tuluyan ng nawala. Ang reyna ay natalo hindi ng isang kaaway, kundi ng sarili niyang galit at pighati. Ang pagbubunyag ay tapos na at ang pamilya de la Vega, basag at sugatan, ay naiwang nakaharap sa mga pira-piraso ng kanilang mga puso. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay laging tahimik. Sa mansyon ng mga de la Vega, ang katahimikan ay mabigat puno ng mga hindi nasabing salita at damdaming kailangan pang ayusin. Walang nag-almusal, nang sabay-sabay. Si Doña Elvira ay nanatili sa kanyang silid. Si Miguel ay nagkulong sa silid-aklatan. At ang mga bata ay nanatili sa playroom. Ang kanilang karaniwang sigla ay napalitan ng isang maingat na pananahimik. Si Lita,
ang unang kumilos. Sa kabila ng sarili niyang sakit, alam niyang may mga maliliit na pusong kailangan ng katiyakan. Naghanda siya ng mainit na tsokolate at mga bagong lutong pandesal at dinala ito sa playroom. Hindi siya nagsalita tungkol sa nangyari kahapon. Sa halip umupo siya sa sahig kasama nila at nagsimulang magbasa ng isang kwento tungkol sa isang pamilya ng mga bituin na nawala sa isa't isa, ngunit muling nagkita dahil sinundan nila ang liwanag ng isa't isa. Dahan-dahan ang mga bata ay nagsimulang mag-relax. Ang simpleng presensya ni Lita, ang kanyang pananatili, ay sapat na para sa kanila. Samantala, sa silid ni Doña Elvira, naganap ang isang tahimik na pagbabago. Matapos ang magdamag na hindi pagtulog sa unang pagkakataon, ay tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang ina na nasasaktan, isang biyenang nagkamali. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Kinataghalian dahan-dahan siyang bumaba. Natagpuan niya si Lita sa kusina, nag-iisa naghihiwa ng mga gulay. Sa loob ng ilang sandali, nagkatinginan lamang sila. Ligaya basag ni Doña Elvira, sa katahimikan ang kanyang boses ay mahina at hindi na kasing tigas ng dati. Patawad. Isang salita lamang ngunit para kay Lita ito ay sapat na. Tumango siya, isang luha ng pagpapatawad ang pumatak mula sa kanyang mata. Alam kong hindi ko na maibabalik ang sakit na naidulot ko pagpapatuloy ni Doña Elvira. Ngunit sana ay maintindihan mo. Mula nang mawala si Isabela, pakiramdam ko ay nawala na rin ang isang bahagi ng aking anak. Natakot ako na baka mawala na siya ng tuluyan. Hindi po siya nawala, Senyora, mahinahong sagot ni Lita. Nagpapahinga lang po siya. At naghihintay na muli siyang ngumiti. Ang sagot ni Lita na puno ng grasya sa kabila ng lahat, ang tuluyang nagpaguho sa depensa ni Doña Elvira. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya si Lita hindi bilang isang karibal o isang empleyado, kundi bilang isang babaeng may malawak na pangunawa at isang pusong mas malaki pa sa inaakala niya. Salamat, ligaya, iyon na lamang ang nasabi niya bago tumalikod at bumalik sa kanyang silid. Dala ang isang bagong bigat, ang bigat ng pagsisisi, ngunit may kasama ng isang maliit na binhi ng pag-asa. Kinagabihan pinuntahan ni Miguel si Lita. Natagpuan niya ito sa hardin, nakaupo sa duyan, tahimik na nakatingin sa mga bituin. Ang hardin ay madilim, tanging ang ilaw mula sa loob ng bahay ang nagbibigay liwanag. Umupo si Miguel sa tabi niya. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Ang tunog lamang ng mga kuliglig ang maririnig. Aalis ka pa, babasag ni Miguel sa katahimikan. Umiling si Lita. Hindi ko po kayang iwan ang mga bata. Huminto siya sandali. At hindi ko po kayo kayang iwan. Tumingin si Miguel sa kanya, ang kanyang mga mata ay seryoso sa ilalim ng takip silim. Lita, ang nangyari sa nakaraan mo, hindi nito binabago ang pagtingin ko sa'yo. Sa katunayan, mas lalo pa kitang hinangaan. Ang magparaya para sa kapakanan ng isang minamahal. Iyan ang pinakadakilang uri ng pag-ibig. Ang kanyang mga salita ay isang balsamo sa sariwang sugat ni Lita. Ikaw, Senyor, kamusta na po kayo? Tanong ni Lita. Ang kanyang pag-aalala ay para sa kanya. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Sa loob ng 2 taon, araw-araw kong dinadala ang bigat ng isang aksidente na hindi ko sinasadya. Ang pagsisisi ay parang isang anchor na humihila sa akin pababa. Kahapon sa unang pagkakataon nasabi ko ito ng malakas. At kahit masakit, pakiramdam ko ay bahagyang gumaan. Muli silang natahimik. Pagkatapos sumarap si Miguel kay Lita, ang kanyang buong katawan ay nakabaling na sa kanya. Kinuha niya ang magaspang na kamay ni Lita, mga kamay na nagluto, nagtanim, at nag-alaga sa kanyang pamilya. Lita, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng isang damdaming bago. Hindi ko ito sasabihin dahil kailangan ng mga anak ko ng ina o dahil kailangan ng bahay na ito ng isang tagapamahala.
Sasabihin ko ito dahil kailangan ko. Huminga siya ng malalim. Ligaya Reyes, pakakasalan mo ba ako? Natigilan si Lita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Senyor, ano po ang sinasabi ninyo? Ang sabi ko, pakasalan mo ako ulit ni Miguel. Mas matatag ngayon. Hindi para maging isang perpektong pamilya. Hindi para palitan si Isabela, kundi para bumuo ng isang bagay na bago. Isang bagay na totoo. Isang pamilyang binuo, hindi mula sa dugo, kundi mula sa mga basag na piraso na pinagdikit-dikit ng pagmamahal at pangalawang pagkakataon. Ikaw, ako at ang 3 bata. Tinitigan niya ang mga mata ni Lita. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay. Marami pa tayong kailangang ayusin. Pero maipapangako ko sa'yo na hindi ka na mag-iisa. Haharapin natin ang lahat ng magkasama. Ang mga luha ni Lita ay muling dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng lubos na kaligayahan. Sa gitna ng lahat ng sakit, isang hindi inaasahang alok ng pag-ibig at pagtanggap ang dumating. Sa likod ng salaming bintana ng playroom, 3 maliliit na ulo ang nakasilip. Hindi nila narinig ang lahat ng salita, ngunit nakita nila ang lahat. Nakita nila ang kanilang ama, na hawak ang kamay ni Lita. Nakita nila ang mga luha sa mata nito. At nang dahan-dahang tumango si Lita, bilang sagot at isang ngiti, ang sumilay sa mukha ng kanilang ama. Isang mahinang yes ang narinig mula sa likod ng bintana. Si Sofia, Paulo at Leo ay nagyakapan ng kanilang mga puso ay puno ng saya. Ang kanilang pamilya, pagkatapos ng mahabang panahon, ay muling magiging buo. Makalipas ang 2 taon, ang hangin sa Alabang ay mainit, ngunit sa hardin ng mansyon ng mga De La Vega, ito ay presko at mabango. Ang dating napabayaang lugar ay isa na ngayong luntiang paraiso. Ang mga rosas ni Isabela ay namumukadkad sa tabi ng mga sampagitan ni Sofia. Ang mga kamatis ni Paulo ay hitik sa bunga kasama ng mga halamang sili at talong. At ang yerba buena ni Leo ay gumagapang sa isang bahagi nagbibigay ng amoy na nakakaginhawa. Sa gitna ng hardin sa ilalim ng malaking puno ng mangga, isang maliit at simpleng seremonya ang nagaganap. Walang daan-daang bisita, walang marangyang dekorasyon. Tanging ang mga pinakamahalagang tao lamang ang naroroon. Si Miguel na nakasuot ng isang simpleng barong ay nakatayo sa harap ng isang hukom. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa babaeng papalapit sa kanya. Si Ligaya na ngayon ay Ligaya Reyes de la Vega ay nakasuot ng isang bestidang kulay krema na simpleng ngunit elegante. Ang kanyang buhok ay may ilang puting hibla na ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang isang dalaga. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na buke ng sampagita at yerba buena na pinitas mismo ng mga bata mula sa kanilang hardin. Ang kanyang mga abay ay ang 3 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Si Sofia na ngayon ay 6 na taong gulang ang kanyang flower girl, masayang nagsasaboy ng mga talulot ng bulaklak. Si Paulo at si Leo na parehong nakasuot ng maliliit na barong ang kanyang mga ring bearer, seryosong daladala ang isang unan kung saan nakapatong ang 2 simpleng singsing na ginto. Sa isang tabi nakaupo si Doña Elvira. Ang dating malamig na reyna ay isa na ngayong mapagmahal na lola. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa habang pinapanood ang seremonya, isang ngiti ng tunay na kaligayahan ang nasa kanyang mga labi. Si Clara ay wala roon. Matapos ang lahat, pinili niyang lumayo at hanapin ang sarili niyang landas, malayo sa anino ng kanyang kapatid. Nang tanungin ng hukom si Miguel, kung tinatanggap niya si Ligaya, ang kanyang sagot ay malinaw at matatag, buong-buo. Noon, ngayon at magpakailanman. Nang si Lita naman ang tanungin, tumingin muna siya sa 3 bata. Pagkatapos ay kay Miguel, opo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Sa hirap at ginhawa, nang ideklara silang mag-asawa, hindi isang marangyang palakpakan ang narinig, kundi isang masayang sigaw mula sa 3 bata. Yehey, Mami, na namin si Tita Lita, sigaw ni Paulo.
At silang tatlo ay tumakbo para yakapin ang bagong mag-asawa na lumikha ng isang magulo ngunit perpektong family hug. Ang buhay sa mansyon ay nagbago. Hindi ito naging isang perpektong fairy tale. Mayroon pa ring mga araw ng hindi pagkakaunawaan, mga araw ng pagod. Ngunit ang pagkakaiba ngayon, hinaharap nila ito ng magkakasama. Si Miguel ay natutong umuwi ng mas maaga, hindi na tinatakasan ang kanyang tahanan. Si Doña Elvira ay naging regular na bisita, hindi para manghimasok, kundi para makipaglaro sa kanyang mga apo. At si Lita ay hindi na lamang isang anino sa kusina. Siya na ang ilaw ng tahanan. Isang hapon ilang buwan, matapos ang kasal, habang nagkakape sila ni Miguel sa hardin, may ibinigay siyang isang sobre sa kanya. Ano ito, tanong ni Lita? Buksan mo, nakangiting sabi ni Miguel. Sa loob ng sobre may isang brochure mula sa isang universidad at isang enrollment form, ang kurso Bachelor of Science in Elementary Education. Miguel, bulong ni Lita, hindi makapaniwala. Matagal mo na itong pangarap, di ba? Sabi ni Miguel. Hindi pa huli ang lahat. Kaya mong gawin ito. Sa tulong at suporta ni Miguel at ng buong pamilya, bumalik sa pag-aaral si Lita. Naging isang hamon ito ang pagsabay ng pagiging inaasawa at estudyante. Ngunit ang kanyang determinasyon na hinubog ng mga taon ng paghihirap ay hindi natinag. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa mismong hardin. Isang bahagi nito ay ginawang isang maliit na learning space. Nagtayo si Miguel ng isang maliit na kubo na may mga bintanang salamin, mga maliliit na upuan at mesa at isang pader na pwedeng sulatan. Dito sa ang halamanan ni Ligaya, nagsimulang magturo si Lita. Hindi pa siya isang lisensyadong guro, ngunit sinimulan niya sa isang maliit na playgroup kung saan kasama ang kanyang 3 anak at ilang mga bata mula sa kanilang komunidad. Ang kanyang paraan ng pagtuturo ay kakaiba. Ang matematika ay natututunan sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga bunga ng kamatis. Ang agham ay natututunan sa pamamagitan ng pag-obserba sa mga paru-paro at paggawa ng mga bulkan gamit ang suka at baking soda. Ang pagbabasa ay sa pamamagitan ng mga kwento sa ilalim ng puno ng mangga. Ang kanyang aral ay simple, ang pagkatuto. Tulad ng isang halaman, ay kailangan ng lupa, kaalaman tubig, pasensya at sikat ng araw pagmamahal para lumago. Isang hapon, habang abala ang mga bata sa pagpipinta, pinanood sila ni Lita mula sa pintuan ng kubo. Ang kanyang puso ay puno ng isang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman inakala na mararamdaman. Lumapit si Miguel sa likod niya at niyakap siya. Masaya ka ba, bulong niya? Tumingin si Lita sa paligid, sa mga batang tumatawa sa mga halamang namumukadkad sa pamilyang kanyang binuo. Sobra, sagot niya habang isinasandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Miguel. Nakita niya ang 3 niyang anak, si Sofia, na masusing nagpipinta ng isang sampagita, si Paulo na masayang naghahalo ng mga kulay, at si Leo na tahimik na gumuguhit ng isang malaking leon na nagbabantay sa isang hardin. Ang pamilya de la Vega ay hindi na isang basag na larawan. Ito na ngayon ay isang hardin na puno ng mga lumang alaala at mga bagong tanim, isang harding pinagsama-samang inalagaan at pinayabong. Isang harding nagsimula sa isang oyayi itinayo sa mga alaala at ngayon ay namumukadkad dahil sa pag-ibig. Ito ang halamanan ni Ligaya at sa wakas, lahat sila ay nakauwi na.